Yo, what's up? Ako si Alan, isang overweight na cyclist na gustong maabot ang fitness goals sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Ngayong araw, samahan nyo ako na umakyat sa Cloud9 ng Antipolo via Sumulong. Ang akala ko na simpleng ride lang, magkakaroon pala ng konting challenge. Sa araw na to, ang ruta ko ay dito sa may Cainta, tapos liko sa kanan pa Marcos Highway, then akyat na ng Sumulong. Nakita nyo ba si kuya na nakamoso na white and black t-shirt? Siya yung magbibigay sa akin ng challenge sa ride na to. Nang nakita ko si kuya, naisip ko bigla na subukan kong kumapit sa kanya hanggang sa may Cloud9. Naisip ko na baka nag-improve na ako after ng 26 rides ko from January ng ngayong taon. So buo na ang loob ko at handa na ako. Kaya sinimulan ko na ang pagbuntot. Mabilis ang pacing ni kuya para sa akin. Pero ginagawa ko naman ang lahat para hindi ako maiwanan. Pero at the same time, nagtitipid din ako para di agad ako maubusan. Pinagmamasdan ko si kuya habang nasa likod niya ako. Napansin ko na medyo may diin yung sipa niya. Napaisip tuloy ako kung masher siya or spinner. Ako kasi mas preferred ko ang spinning. Napapansin nyo yan kasi shift ako ng shift. Pero at the moment, naka-big ring pa ako nyan. Ang big ring ko is 46 at 30 naman yung small ring. Nang approaching na kami sa unang siko, biglang may unexpected na nangyari. Bigla siyang napahinto dahil lumiko pa kanan yung motor na nag-overtake sa kanya. That time akala ko hahabol agad siya. Akala ko nasa likod ko lang siya. Pero hindi ko na siya nilingon sa likod dahil pakiramdam ko hindi na agad siya umabol. Ang ginawa ko na lang is dumiretso na ako paakyat. Alam ko kasing mahaba pa yung aakatin ko at approaching na ako sa pangalawang siko. Mula dito natatanaw ko na yung malaking bola ng golf. Tanda yun na approaching na ako sa Valley Golf. Habang malapagong yung bagal ko sa pag-ahon, di ko maiwasang makaramdam ng disappointment. Disappointment hindi para kay kuya ha. Disappointment kasi parang bigla nawalan ako ng motivation. Ang gusto ko lang naman talaga ay bumuntot kay kuya hanggang sa Cloud9. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ko siya kayang maunahan sa ahon na to. Weakness ko ang ahon. At pag ganito nilalabanan ko ang weakness ko, ang motivation ang magbibigay sa akin para ma-push na magawa ko to. Pero kung akala nyo dito na nagtatapos ang lahat, akala ko din yun. Dahil mula sa kaliwa ko, na-overtaken ako ng isang cyclist na naka-giant na road bike at nakabuntot doon si kuya. At this time, sobrang hirap na ako umahon at hingal na ako. Pero ganun pa man, deep inside sa sarili ko, nagulat talaga ako. Nagulat ako kasi na-overtaken ako ni kuya at mas nagulat ako dahil sa pacing nila. Kanina lang kasi nang medyo mababa pa yung gradient, normal lang yung pacing ni kuya. Pero ngayong mataas na ang gradient, ang bilis ng pacing niya. Nung una, hindi ko mag-gets kung paano nangyari yun. Kung dahil ba lumabas na yung disadvantage ko dahil sa power to weight ratio ko or lumabas na yung advantage niya dahil mas malakas at mas balance yung power to weight ratio niya. Pero na-realize ko na dahil sa advantage niya at disadvantage ko, yun ang naging dahilan kung bakit nagkaganon. Sa pacing nila, alam ko na agad na hindi na ako makakabuntot. Lalo na at hingal na ako sa oras na to. Yung dating motivation na makabuntot hanggang sa dulo, ngayon, napalitan na ng survival mode. After ko ma-realize na hindi na ako makahabos sa kanila, isa na lang ang nasa isip ko. Dapat hindi ako tumukod, dapat makasurvive ako hanggang ang Cloud9 ay marating ko.
The final climb, final challenge. After several minutes, nandito na ako sa last stretch bago mag Cloud9. Grabe yung pakiramdam ko dyan. Yung kaliwang kamay ko, nararamdaman ko unti-unti nang namamanhid. Buti na lang may mga section pa din na recovery. Kahit hirap na yung pakiramdam ko dyan, kita ko naman na yung dulo ng ahon na to. At hindi na nga nagtagal at nakakit na ako sa dulo, dumiretso na agad ako sa harapan ng Cloud9 para mag-cool down at magpahinga doon. Habang nagpapahinga ako, nakita ko si kuya na naka-giant. Tinanong ko siya kung asan si kuya na nakabuntot sa kanya. Ang sagot niya ay, nauna na. Naisip ko habang nagpapahinga ako, nung pagod na pagod akong umahon papunta dito sa Cloud9, si kuya madami pang lakas para idiretso niya pa. Doon ko na-realize na sa simula pa lang, hindi na talaga ako makakabuntot sa kanya. Although hindi nga ako nakabuntot sa kanya, pero nakasurvive naman akong makakyat sa Cloud9 nang hindi nagtutulak. So far, masaya na ako doon. Alam ko para sa iba, normal na lang to. Pero para sa akin, achievement na ang hindi ako huminto sa ahon na to. So paano ba yan? Hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo ang ride at storytelling ko, mag-follow o mag-subscribe ka na. Malaking tulong na sa akin yan. Salamat at paalam.